Piso mo, palaguin mo. Kamusta kayo mga suki? Welcome to another edition of Pisabilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ang sarap ulit-ulitin, Season 3, na dahil na inyong masugid na pagtangkilik, malayo na rin po ang naaabot ng inyong paboritong programa. To open Season 3 with a bang, we presented last week the outlook for 2013. According to some experts in the economic, business, and investment sectors, magiging maganda raw ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2013. Naway magdilang anghel sila dahil mas maraming investments, mas maraming trabaho, mas maraming pagkakataong kumita at madagdagan ang hanap buhay ng marami sa atin. Tinalakay din natin kung gaano nga ba tayong kahanda to take advantage of this new opportunity to increase our income and secure our wealth for the future. Pero hinay-hinay lang tayo sa excitement ng good economic forecast for 2013. Because the more important question here is, gaano tayo kahanda to take advantage of this new opportunity to increase our income and secure our wealth for the future. Tandaan mo na ang matuto sa tamang pamamahala ng salapi ay isang tungkulin. Earning and growing your money are two parts of the same coin. Magsumikap ka sa paghahanap buhay, ngunit tiyakin mo na may plano ka kung paanong palaguin ang kinita mo. We'll have this and much more sa pagbalik ng Pisabilities makalipas ang ilang paalala. Kaya dyan lang po kayo, walang lipatan. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Tama lang din sa pang-araw-araw natin. Sapat naman po siya. Depende, pagka mura ang baboy, pagka mahal, minsan lugi. Ayos lang naman, nakakakuha ng pangkain, pambaon ng mga anak, saka yung mga bayad sa utang din. May work naman ako. Tingin ko okay naman, buhay na. Maraming paraan, basta magsipag ka lang. Sapat naman din, nakakabuhay rin naman ng pamilya, kumbaga. Okay naman ang kitaan dito, kumbaga. Kumikita rin, paminsan-minsan medyo mayroon ding mahina, hindi rin parehas kasi sapat naman din. Ito paano makarecover naman din sa mga pamilya. Nagbabalik ang Pisabilities at napanood ninyo ang ilan sa mga Man on the Streets interview. Ano ba yung mga tinanong? 3 yata. Kumikita ka ba? Sapat ba ang kinikita mo? Kaya mo bang dagdagan ang kita mo? Balikan natin yung unang tanong. Kumikita ka ba? Pag tinanong sa iyan, dapat intindidong-intindido mo. Kung ako yung kumikita, intindidong-intindido ko, saan nanggagaling yung kita ko? At bakit ako binibigyan ng kita? Kung sweldo yan, ba't ako binabayaran? Sino nagbabayad? Yan ba isang tao? Yan ba isang pamilya? Yan ba isang kumpanya? At bakit ako binabayaran? Dapat intindi natin ano yung serbisyo na binibili sa atin. Yung oras na dinudulot natin para kumita, saan natin ginagamit? At bakit tayo kumikita dahil dyan? Dyan dapat maliwanag. Kung ang serbisyo mo, halimbawa informal, independent contractor ka, kaya nakikita natin sa mga kalsada, di ba? Yung mga barkers. Wala namang employment yan eh. Puro balato. Nakikipagsigaw lang dun sa mga shuttle bus, sa mga jeepney, dun sa mga FX. O, dito kayo sumakay. Binibigyan siya ng bahagi ng driver. Kumbaga kung komisyon. Ang kita mo ba fixed? Kaya magtrabaho ka, kaya hindi, binabayaran ka.
sa oras, 4 na oras, 8 oras, 7 oras, 10 oras sa isang araw, intindihin natin yung nature o character ng kinikita natin. At pag kumikita ka, siguraduhin mo sana masustina na walang pigil yan. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Pag naintindihan mo bakit ka binabayaran at paano ka kumikita, dapat gawan mong paraan na huwag matigil yan. Either mas maganda ang serbisyo mo, o ayusin mo itsura mo, o bigyan mo ng konting energy pa yung trabaho mo, o bigyan mo ng more productivity. Kumbaga, ikaw mananahi, imbes na makagawa ka na 1, 2, 3, 4 na t-shirt araw-araw, gawin mo 6 dahil matuto kang konting sistema sa iyong pananahi. Intindihin natin. Ngayon, isusunod na tanong, sapat ba ang aking kinikita? Yan ang tanong doon sa ating lahat. Ano ba ang lifestyle ko? Baka yung lifestyle ko hindi talaga kakayanin ang kinikita ko. O baka yung kinikita ko kulang dahil talagang kulang. Pag talagang kulang, hahanap tayo ng second source of income. Huwag manatili sa isang source of income. Pwede kang fix sa isang bagay at mangumisyon pa sa ibang bagay na gagawin mo. Kaya dagdagan mo yung kita kung talagang wala ka nang magagawa doon sa lifestyle na pinili mo at yan talaga ang bare minimum. At yung kulang pa dyan, kailangan mo ng source of income. Minsan naman, kadamihan sa atin, dapat kasya. Pero madami tayong nilalagay sa portion na tinatawag natin leisure. Pag-enjoy, pag-karaoke, pagbibigay ng regalo na hindi naman natin kaya i-regalo, dyan tayo nababagabag kadalasan. So, kaya ba ang kinikita? Nasa iyong kamayan. Tignan mo ang iyong lifestyle at kung kailangan baguhin, baguhin. At kung di talaga na kayang baguhin, humanap ng karagdagang kita. Yan ang pangatlong tanong. Kaya mo bang dagdagan ang kita mo? Tignan mo, sabi natin kanina, pag maintindihan mo kung paano ka kumikita, dapat maintindihan mo yung skill, yung knowledge, yung oras na dinudulot mo doon sa iyong trabaho o doon sa iyong sistemang ginagawa para kumita. Kung kailangan dagdagan mo ang skill mo, kung ikaw ay forklift operator, baka matuto ka mag-operate ng backhoe, matuto ka mag-operate ng ibang makinarya sa construction. Dadami ang iyong oportunidad, lalaki ang iyong kita. Kaya mong dagdagan. Kung ikaw naman ay simpleng independent contractor, nananahi ka, baka naman makagawa ka ng bagong paraan, matuto ka ng bagong skill pag-operate ng ibang makina ng pagtatahi para mas maging productive yung trabaho mo at mas gumanda ang resulta. Kasi madami ko nakikita sa labas, ang pangit ng pagtahi. Dahil yung gumagawa, wala siyang pakialam sa quality. Bigyan natin ng atensyon yung quality ng ating produkto, yung quality ng ating service, dahil yan, maaari madagdagan ng ating kita kung mapaganda natin yung ating produkto at yung makabili ay bibigyan ng mas malaking halaga ang ating produkto. Yan ang mga kailangan intindihin natin. Ano yung mga bagay-bagay na kontrolado natin na dapat nating palawakin pa ang ating kakayahan para kumita at madagdagan ang ating kita. Magbabalik ang feasibilities, makalipas ang ilang paalala. Tutok lang. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik ang feasibilities at sa pagpapatuloy ng ating talakayan, back to basics ulit tayo. Kasi nakakalimutan na natin yung ating feasibilities, yung ating abilidad kumita dahil binibenta natin ang ating panahon, ang ating talino, at ang ating pawis. Active income, kita na galing sa aktibong pagtatrabaho. Paggamit ng ating talento at paglagak ng ating panahon na tinatawag na active income. Yan, may primary income. Yan ang gagaling ang pinakamalaking bahagi ng ating kinikita. Meron naman tayong sideline o may additional income o income from sidelines. Nag-overtime, nagba-buy and sell.
Sa ibang opisina, nakikita natin yan. Ang active income ay ginagamit lang para sa tunay na pangangailangan at hindi dapat gastusin sa luho. Yan ang importanteng konsepto ng active income. Ano ba talaga ang active income? Ano ba ang kalagayan natin talaga pag pinag-uusapan natin ang active income? Ano mga oportunidad dyan? Ang active income, nanggagaling sa loob natin. Ating kakayahan, yung ating pananaw, yung ating saloobin, yung ating skill, at yung ating dedication kung ano man ang ating ginagawa. So, nagsisimula yan sa atin, hindi sa ibang tao, sa atin. Yung ating valor, yung ating halaga ay nanggagaling sa ating kakayahan. Yung ating mission, personal mission, yung ating personal vision, at yung ating value system. So, tignan natin maigi yan. Sa totoo lang, napakadaing paraan para kumita ng higit sa kinikita natin ngayon actively. Halimbawa, yan tinatawag nating karpintero. Madami kong no-observe mga karpintero. Kung gumawa sila sa skill lang na nakabase, yung galing lang nila sa paggawa ng ginagawa nilang carpentry work. Yun naman nakikita ko, may mga karpinterong mas madaming nagagawa for the same amount of time dahil gumagamit ng productivity tools. Tamang tools, gumagawa siya, nag-iimbento siya ng tinatawag nating jigs. Carpentry jigs. Kung madami kang ginagawa na cabinet o meron kang ginagawang hagdanan o halimbawa sa isang gusali, mga parts, carpentry products, gumagawa siya ng jigs na minsan lang niya gagawin, mas madami siya napoproduce. Productivity tools yan. Sa construction, madami dyan. Nakikita ko na isa lang ang tool ng construction worker. The perennial screwdriver na ginagamit pang martilyo, ginagamit pang screw, ginagamit pang butas, ginagamit pang ikot ng alambre para idikit-dikit yung mga rebar. Isa lang ang tool niya. Magaling siya. Pero productive ba siya? Hindi. For 8 hours, konti lang ang production niya. Pero busy siya. Pag ikaw sa active income, umaasa lang sa dinudulot ng oras, kulang yan. Dapat, ihambing mo yung oras na dinudulot mo sa trabaho doon sa production mo. Ilang kilo ng rebar ang naitatali mo sa 8 oras, sa 6 na oras, kung wala kang sapat na tools. Ganon din naman yung mga employers mo. Ganyan sila tumingin. For every 8 hours of labor, ilang kilo ng production of bars ang magagawa nila. So tandaan nyo, pag ikaw active income, ang iyong focus, tignan mo hindi yung oras lang, kung hindi yung productivity mo, yung galing mo. Kung ikaw ay barker sa mga kanto for transportation, ba isipin mo rin. Baka naman kailangan mo ng mini loudspeaker para mas maka-attract ka pa ng mga customer. Diyan tayo dapat nakafocus. Productivity. Productivity, productivity, productivity. Kung sa real estate, location, location, location. Sa active income, productivity, productivity. Anong ibig sabihin ng productivity? Hindi lang tools, hindi lang yung kakayahan, hindi lang yung intindido mong trabaho mo at may oras ka. You should have skills and improve the skills. Madami hong technology ngayon na mag-i-improve ang skills mo for the same thing. Ibig sabihin, let us not be satisfied na marunong na tayo. Every day we should learn a new thing on how to deliver our product or service. Kung active income ka, kung ikaw ay salesman, kung ikaw ay professional or whatever it is you do, develop more skills. Learn more skills. That is an obligation. Okay? Balik tayo sa passive income. Kita na galing pamumuhunan ng salapi o ari-ariang kahit walang partisipasyon sa pagsasagawa nito ay tinatawag na passive income. Ang passive income ay siyang susi ng iyong tagumpay o kabiguan sa iyong pagkamit ng kalayaan o kakapusan. In other words, focus on learning how to invest. Your money, making money for you. Feasibilities mo yan. Kaya dapat mag-ukol ng panahon matuto mag-invest. Hindi lang sa 1% naman ng savings,
matuto mag-invest sa mutual funds, nakikita mas malaki, o mag-pool, bumakas doon sa tamang investment. Dapat lang intindihin natin yung mga rules of investing na napag-usapan natin sa Season 1. Importante sa atin is to increase our income actively and passively. Ito, aking reminder sa inyo. Focus hindi sa sources ng cash, but focus on income sources. Anong ibig sabihin ko? Pag kumukuha sa credit card, source lang mo dyan for cash. Hindi kita yan, utang yan. So ang focus sa ating pag-improve ng ating kakayahan magpalago is source of income, not source of cash. Part-time earning activity. Isang estudyante, nag-engage sa tamang networking. Yung isa naman, nagsa-sideline. Spare time, nag-tutor doon sa mga magulang na may anak na kailangan i-tutor. Kailangan natin yan. Investigatin. Intindihin natin mga possibilities. Sa ating own neighborhood, baka may mga pamilya na wala ng time magluto o maghanda ng kanilang ulam. Kung yan ang galing mo, ikaw magluto para sa kanila. For the self-employed naman, halimbawa, a lawyer with his own firm, baka naman pwedeng i-expand natin yung service mo by co-opting other similarly trained individuals para lumakas ang kakayahan natin magbigay ng legal advice. Do not be tempted to just focus on yourself. Improve. Widen your capability. If it means co-opting others, engaging in tinatawag natin pooled practice, whether you're a lawyer, a doctor, any professional, huwag umasa lang sa sarili. There is strength in numbers. Yung iba, single proprietorship, pumapasok sila habang employed sila. Okay lang yan, provided you can attend to it yourself. Minsan naman, partnership. O ikaw sa ulam, ikaw pagbibili sa ulam, ako ang pagluluto, o ikaw sa marketing, ako sa production, magsama-sama. Yun lang naman ho ang punto ko. Do not limit your possibility to just yourself. Yan ho ang ating message, this segment. Occupation is not a hindrance to earn more. It's all about controlling what is within your control and looking for the right income-earning opportunities. Summary, focus on income sources, not on cash sources. Marami na ba kayong napulot na tips? Nabuksan na ba ang isipan ninyo tungkol sa income-earning opportunities? Hindi lang ho yan. I'm sure if you ask around, you will learn a lot more. We will do a recap of everything we discussed. Sa pagbabalik yan ng Pisabilities. Tutok lang. Walang bibitiw. Piso mo, palaguin mo. Ang programang patuloy na nanindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Piso mo, palaguin mo. You're watching Pisabilities, Season 3. Let's do a recap. 3 points to remember. Increase income sources, not cash resources. 2, marami hong paraan. There are many ways to earn more income. And 3, lifestyles are not necessarily a hindrance to income generation. Focus on income sources, not cash sources. Punto dyan, simple. Hindi porket may cash, okay. Dahil pag yung cash nanggaling utang na hindi kayang bayaran, palubog yan, paurong yan, hindi pasulong. So we need to find new sources of income always. When I say new income, hindi naman ibig sabihin completely new. Minsan,
baguhin mo lang yung the way you earn your money. Example, ako isang tubero, ako isang karpintero, ako isang electrician. Ang aking business model traditionally is, puntahan kita, I do you my service, you pay me cash for the amount of time I spent fixing your problem. It can be including materials, labor, meron akong per hour rate. Pwedeng baguhin yung modelong yan, doing the same thing, pero gawin mong by subscription. Halimbawa, punta mo isang subdivision, mag-flyer ka and say, I am XYZ electrician, pwede kong maintain ng lahat ng electrical problems sa bahay nyo for 100 or 200 pesos a month or 500 pesos a month. Kung ano man yung survey yung tama. Which means, kung merong 200 residents dyan at 100 pesos a month ang retainer mo, may 20,000 ka. Kung 200 pesos ka, meron ka 40,000 a month, guaranteed income. Yun lang, pagtawag nila, nandun ka. Libre na labor, pero ang materyales hindi. So, anong nangyari doon? The same trabaho, pero mas madami ang kita mo. Dahil kay may ginagawa ka o wala, meron kang subscription income. Yan ang isang model. Hindi ko sinasabing pwedeng gawin ng lahat. Pero, binubuksan ko lang ang inyong mga isipan na there are many ways to earn more income doing the same thing. Pero dito, tandaan natin, para maging credible ka at magawa mo lahat yan and earn more income, kailangan ang presentasyon mo sa sarili mo kapani-paniwala. Hindi ka dadating doon na nakatsinelas, nakasando, busutin na itsura mo, wala kang tools. You have to invest in looks. You have to invest na ikaw maging credible. Maaaring naka-coverall ka, meron kang toolbox, kompleto ang tools mo. Hindi yung tools nung yung kliyente hinihiram mo pa. Ay mali yun. Dapat, i-guarantee mo yung trabaho mo na walang mawawala sa bahay nila pag nandun ka. Cover yourself with very simple insurance. What I'm saying is, alamin kung paano maging more credible na mas malaki ang babayad sa'yo dahil mas kapani-paniwala ka at ang trabaho mo may quality. Ibig sabihin din yan, mag-i-invest ka dun sa tools o sa tamang pananaw of quality control. Hindi yung pupunta ako sa bahay, fixing ko yung plumbing, ayusin ko electrical, pag labas ko, dumi-dumi nang iniwan ko lahat ng langis ng kamay ko, nanlipat ko doon sa furniture ng bahay, sa dingding ng bahay. Hindi ganun. Dapat, pag alis mo, professional look, quality mo mataas. You have to invest in that. Huwag niyo sasabihin na ang trabaho ko, nagawa ko. Hindi totoo yun. Hindi sapat yun kung ang quality is not enough. So, tandaan natin, make sure credible ka, invest in looks, invest in skills, invest in quality control tools or systems na kailangan mong ibigay sa iyong employee, sa iyong trabaho para mag-guarantee yung trabaho na pinapromise mo sa iyong kliyente. Many ways to earn income, the same kind of income, but work smarter, change your business model. That's one example. Lifestyles are not a hindrance to income generation. Anong ibig sabihin natin dyan? Kung ang lifestyle mo ganito or at certain level, work around the same group of people in that lifestyle. Baka meron silang pangangailangan na kaya mong ibigay. For example, information, shuttle business para sa mga anak ng mga ka-lifestyle mo. Ikaw na mag-provide nun. Ikaw na mag-provide ng services that they need dahil pareho sila nagtatrabaho. Baka naman kaya mo yan. Alteration service, shoe shine service, tutoring service. I-offer mo dun sa grupo na ka-lifestyle mo. That's the first thing you should do. Sabi nga nila sa networking, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, diyan ka mag-umpisa. Ganyan din. Pero ang titignan mo, hindi pa kangailangan nila na kaya mong ibigay. Throughout Season 3, we will look at different lifestyles and show you how you can earn in it.
Next week, we will tackle on earning opportunities for housewives. Ano ba ang mga oportunidad na pwedeng pasukan ng isang ordinaryong housewife? Sa mga may bahay dyan, para sa inyo ang episode na ito. Get ready for what's in store for you. That's it for this episode. Join us again next week for more of Peaceabilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ako po si Francisco Colayco na nagsasabing ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo